Sino ang pwedeng manuhol sa Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Annalyn Dagiel and Geneva Villanueva. Magandang araw po sa inyo and I hope marami po kayong natututunan sa mga devotions po natin. Now, tutuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol kay Prophet Joel. Again, ang ibig sabihin po ng Joel ay Yahweh is God. Jo, yung Yah, it means Yahweh. El means God. At siya po ay nakafocus sa Judah. Yun po yung place of ministry niya. At ang pinaka-message niya po ay repent before the coming day of the Lord. Magsisi na kayo bago pa dumating ang araw ng paghuhukom ng ating Diyos. So, tandaan nyo yung day of the Lord is a day of judgment. Kaya po dito sa Joel chapter 3, makikita nyo po na yung Diyos, si Yahweh, He judges the nations. Siya po yung hahatol sa mga iba't ibang mga bansa. Now, I'm sure marami sa atin pag nagbasa ng propeta, hirap na hirap intindihin. No? Ako rin kasi pag nagbabasa ako ng mga prophets, ang hirap intindihin. One of the reasons is because sa mga prophets, bihira yung mga istorya. Bihira yung narrative. Puro pronouncement po ito puro ito judgment. Puro po ito paghatol. Now, para po mas maintindihan natin yung pagbabasa ng prophets, pag nagbabasa tayo para mas maintindihan natin, isipan po natin maraming pagkakataon, ang imagine natin para silang nasa korte. Pag nasa korte kasi, yung language nila, hirap intindihin, di ba? Parang ganoon din po yung mga prophets. Isipin nyo, nasa korte sila. Now, ano yung mga dapat nating tandaan? Ito po pang dive deeper natin, pero pasadahan na natin ngayon para mas ma-familiarize tayo. So, what is a covenant lawsuit? Ang covenant lawsuit po, ang ibig sabihin po niyan ay si Yahweh nagsasampa ng kaso because the people have violated His covenant. So, pag nagbasa po kayo, halimbawa yung Joel chapter 3, covenant lawsuit po ito. Si Yahweh nagsasampa siya ng kaso. At the same time, siya rin yung judge. So, ano ba yung mga elements nito? Number 1, judge. Mayroong judge. Sino yung judge? Yung Diyos. Sino yung prosecutor? Taga-usig? Yung mga propeta. Defendant. Sino yung accused? Yung accused po, yung Israel, Judah, or the nations. Dito po sa Joel chapter 3, yung nations po, yung mga bansa, sila po yung accused. Sila yung sinasampahan ng kaso. Law violated. Ano ba yung violate nila? Yung covenant o yung kasunduan nila sa Diyos or yung mga batas ng Diyos. Ano po yung witnesses? Yung witnesses po ay langit, lupa, mga bundok at mga bansa. Depende sa situation. Magbibigay po ako ng example, halimbawa sa Isaiah chapter 1, para pag umpisa pa lang, alam nyo na agad, covenant lawsuit ito. So, the wickedness of Judah yung accused. Yung witnesses, sabi dito, hear, O heavens, and give ear, O earth. Parang ang hirap intindihin, di ba? Pero pag nakita nyo na covenant lawsuit ito, nagsasampa ng kaso dito si Lord at inaakusahan yung Judah, yung mga witnesses na tinatawag ay yung heavens and earth, sometimes mountain. Hanggang ngayon naman, ginagamit pa rin natin yung ganong language. For example, sinasabi natin na, totoo yung sinasabi ko, promise, saksi ko ang langit. Diba? Sinasabi natin yung langit yung witness. So, ito yung witness dito, heavens, earth, mountains. So, ganun po, Witnesses, heaven, earth, mountains, or the nations. Tapos, ano yung evidence? Ano yung mga kasalanan nila? Israel's covenant unfaithfulness or idolatry or injustice. Verdict, guilty, and sentence. Ano yung sentensya? Kaparusahan. Anong halimbawa? Invasion, famine, tagutom. Papalayasan sila sa sarili nilang kanilang bayan. Or kapag nagsisi sila, God will bless them instead. So, yan po yung covenant lawsuit. Dito po sa Joel chapter 3, ito po ay covenant lawsuit. Kaya meron ditong summon, yung gather, I will gather all the nations. I will summon all the nations.
Sabi dito, and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Parang hirap intindihin pag ikaw babasa or pag, pero pag naunawaan na natin na ano ito, nasa courtroom yung setup, yun yung image. So, Valley of Jehoshaphat, ano ibig sabihin yan? Yung Shaphat po ang ibig sabihin ay judge. Yung Yeho or Yahweh, it means Yahweh judges, no? Si Yahweh yung maghahatol, Valley of Jehoshaphat. So, hindi naman po ito, I believe, no, literal na lugar, kundi ito po ay korte ng Diyos. Isang lugar or tawagin nating heavenly court. At kung anong pagdesisyonan dito ay mangyayari sa lupa. So, I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there, and on behalf of my people and my heritage Israel, because they have scattered them among the nations and have divided up my land. So, ito po muna yung una nating katuruan ngayong araw, bago po natin pasadahan yan, no? Number 1, God renders His verdict in His heavenly courtroom. Ano ibig sabihin nito? Sa courtroom ng Diyos, siya yung judge. Binibitawan niya yung kanyang verdict, yung kanyang paghatol. At kung ano yung pinagdesisyonan ng Diyos sa kanyang courtroom, sa kanyang, let's call it heavenly courtroom. Kung ano yung pinagdesisyonan niya sa langit, yun ang mangyayari sa lupa. So God renders His verdict in His heavenly courtroom. Its execution takes place on earth. So kung anong pinagdesisyonan sa langit, yun ang mangyayari sa lupa. Kaya sabi rito, I will gather all the nations. Yung mga nations na yan, sila yung accused dito. Sila yung akusado. Ano yung kasalanan nila? Sabi rito sa verse 3, and have cast lots for my people. Pinagsugalan nila yung mga tao, yung people of God. And have traded a boy for a prostitute. Para lang makakuha ng prostitute, ipinampapalit yung mga bata na lalaki. And have sold a girl for wine and have drunk it. Tapos para lang makabili ng alak, no, ang pinampapalit, pinambabayad yung mga batang babae. So ito lang ay halimbawa ng kanilang mga kasalanan, no, sa madami nilang kasalanan. Binibenta niyo yung mga anak ko, yung mga Israelita. So sabi dito, what are you to me, O Tyre and Sidon, and all the regions of Philistia? Kayo, Tyre, Sidon, Philistia, sila yung umaapi sa bayan ng Diyos. Are you paying me back for something? If you are paying me back, I will return your payment on your head swiftly and speedily. So ito, meron pang panunuhol, no? So, ano po nangyayari dito? Ang nangyayari po dito, isipin nyo, nasa korte ng Diyos, may inaakusahan ng Diyos yung mga iba't ibang mga bansa. Tapos kung anong pagdesisyonan niya doon, which is judgment, kaparusahan ang darating sa mga bansa na ito, at yun ang mangyayari sa kanila, they will be judged. So, pangalawang katuruan po natin, God is righteous and just, no one can bribe Him. Ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay hindi kayang i-bribe or hindi kayang suhulan ng kahit sino. Kaya nga yun yung tanong niya rito, kayo Tyre and Sidon, Philistia, are you paying me back for something? If you are paying me back, I will return your payment on your own head and head swiftly and speedily. For you have taken my silver and my gold and have carried my rich treasures into your temples. You have sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks in order to remove them far from their own border. Behold, I will stir them up from the place to which you have sold them, and I will return your payment on your own head. I will sell your sons and your daughters into the hand of the people of Judah, and they will sell them to the Sabaeans, to a nation far away, for the Lord has spoken. So basically, ang Diyos, igaganti niya yung sarili niyang bayan against the nations. Na mahirap pong intindihin ito, I know, pero gusto ko pong makuha natin yun, no? Yung ganong concept na sa korte sila rito at kung anong ginawa ng mga bansa laban sa Judah, yun din ang gagawin sa kanila. Kaya po, pangatlong katuruan natin, God avenges the blood of the innocent. So sabi rito sa verse 3,
yung mga bata na mga naging biktima, batang lalaki, batang babae na binenta nila. Sa verse 19, sabi rito, talon tayo sa verse 19. Sabi rito, "For the violence done to the people of Judah, because they have shed innocent blood in their land." Totoo po na ginagamit ng Diyos yung ibang bansa para hatulan yung sarili niyang bayan. Pero yung violence na ginawa ng ibang bayan at yung pang-aabuso sa mga inosente, hahatulan din ng Diyos. Kaya yung mga nations na gumawa ng ganitong violence against innocent, meron ding paghatol sa kanila. Ang Diyos yung hahatol sa kanila at walang makakatakas sa kaparusahan ng Diyos. So maganda po, pwede nating basahin yung Joel chapter 3 at baka hindi natin matapos na pag-discuss natin. So, yun lang po yung mga concepts na gusto kong mapahatid sa atin. No? Isipin nyo, nasa korte sila, sinasampahan ng kaso ng Diyos at huhusgahan ng Diyos. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Unang-una po, kung tayo yung akusado, no? We appeal to God for mercy through Jesus Christ. Ito po yung kagandahan nito. Pag tayo, guilty tayo sa harapan ng Diyos. No? For sure, guilty tayo sa harapan ng Diyos. But we can appeal. May apela. Sa pamamagitan nino, sa papanang paraan. We can appeal to God in the name of Jesus Christ. Dahil mga kapatid, lahat po tayo guilty. Lahat po tayo akusado. Lahat tayo guilty sa Korte Suprema ng Diyos. But we have an appeal. Ang appeal po natin sa pamamagitan dugo ng Panginoon Jesucristo. At pag sinabi natin, Lord, I'm guilty, makasalanan, karapat dapat parusahan. But I appeal to you through Jesus Christ who died on the cross, who took the punishment that, kinuha yung punishment that I deserve at siya'y napako doon sa krus. Lord, based on that, please forgive me and grant me blessing instead of curse, instead of punishment. Point number 2, receive every spiritual blessing that flows from the cross. Yung cross ng Panginoon Jesucristo, doon mo makikita na umaagos lahat ng pagpapala ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kaparusahan dapat eh. Tayo yung sinasampahan ng kaso, tayo yung dapat parusahan, tayo yung dapat mawalay sa Diyos ng pangwalang hanggan. Pero dahil sa krus ng Panginoon Jesucristo, imbis na sumpa ang ating matanggap, ang matatanggap po natin ay lahat ng pagpapala ng Diyos. Dahil sa krus ng Kalbaryo, hinarang ng Panginoon Jesucristo lahat ng sumpa. At yung sumpa na yun ay sinapo niya. Alam niyo po ba yung koronang tinik na suot-suot ng Panginoon Jesucristo na nilagay sa kanyang ulo? Yun po yung sumpa sa Genesis chapter 3 na thorns and thistles. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, akin na to. Upang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi na isumpa, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung pangatlo nating application ngayon, pray that God's blessing will flow to our nation. Idalangin natin na yung pagpapala ng Diyos ay umagos din sa ating bansa. At napakalaga po ng i-lead natin yung bansa natin palapit sa Diyos. Napakalaga ng discipleship. Napakalaga na i-lead natin yung pamilya natin palapit sa Diyos, yung komunidad natin at yung buong bansa natin. Mailapit natin sa Panginoong Jesucristo. At ang gusto natin yung buong Pilipinas mapuno ng mga taong sumasamba at dumadakila sa Diyos. So pray that God's blessing will flow to our nation. Now para po sa ating discussion, why can we confidently appeal to God through Jesus Christ? Bakit pwede tayong maging confident na sa harapan ng Diyos, tatanggapin ng Diyos yung ating apila? Dahil we appeal in the name of the Lord Jesus Christ. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung covenant lawsuit ng mas malalim pa. And how does God bring a case against peoples and nations? And what are some examples of God's covenant lawsuits in Scripture? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we come before your righteous throne through our Lord Jesus Christ, our only mediator. Thank you for showing us mercy instead of the judgment we deserve. Help us to receive with gratitude every spiritual blessing secured for us through Christ's death and resurrection.
Teach us to walk in holiness as those redeemed by your grace. We also pray for our nation, the Philippines. Let your justice prevail over corruption, oppression, and violence. Judge the unrepentant, defend the innocent, and expose evil, and guide our leaders in righteousness. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.